Ito na yung magaganda kong ka-batchmates. Si Lani. Hi! Lani. Si Vicky. Pasok tayo sa loob. Ang tagal natin hindi nagkita. Kaya nga. Andy, may pasalubong ako sa'yo. Ano? Kaya nga. Ang tagal natin Ano hindi yan? nakita. Talaga naman. Ano yun? Taon na binilang. Mamon. Ano, Andy, taon na binilang. Dito tayo. Yung, Saan? Dito. Sa kabila? yung inutos mo sa akin. Dito sa gawaan. Ah. Ganda na ng kanyang bahay. Ano ba nung huli kang pumunta rito? Wala pa to? Nako, last year pa. Nung huli ang pumunta rito, ginagawa pa ito. Ah, ginagawa pa? Oo, wow. Talagang may favorite ko yung ginagawa mo, Angie. Ayan nga eh. I-re-rep ko pa lang sana at palalamigan eh. Dumating ka na eh. Kaya ano, para kay Vicky. Hello! Yan. Good PM everyone. Nandito kami sa bahay ni Angie. Ay ang pasalubong sa amin ni nakita ko. Oh. May Rambutan. rambutan at Buko salad. buko salad. Oh, ayan na ang Yan. memeryendahin. Tamang-tama sige. at kami galing sa biyahe. So, ito, gagawa tayo ng kangkong stem fritter. So, hatiin natin sa gitna bago natin lagyan ng coating. Tapos, i-cut natin into desired sizes. Yan, para mas malagyan siya ng coating. Kasi pag hindi natin hinati, baka yung bandang loob hindi malagyan. Yan. Gawa rin tayo ng hindi hinati sa gitna para makita natin ang epekto. So, hahatiin lang natin siya into desired sizes. Hindi natin siya i-split sa gitna. Yan. Tingnan natin mamaya kung anong epekto. Andito kami uli sa ano. Di ba, maraming gumagawa ng kangkong chips. Ngayon, ang balak namin, since hindi nagagamit yung stem o yung tangkay, so, gamitin namin kangkong fritters yung tangkay. So, gagawa kami ngayon ng kangkong stem fritters. Diyan na kaya yun? Masarap yun. So, tingnan natin kung anong epekto. So, Maluto. let's start. So, ilalagay muna natin. Ito gagamitin natin sa butter. Ito gagamitin natin sa butter. So, 1 cup ng cornstarch. Ayan. Cornstarch. Tapos, lagyan natin ng 1 teaspoon salt. One teaspoon salt. One teaspoon black pepper. Tsula ko yan eh. So, mix muna natin. Lagyan natin ng isang itlog. Dalawahin ko na lang kasi maliit ko na bilang itlog. Tapos, mix natin. Ay. Lagyan natin ng konting tubig. So, konti lang hanggang sa ma-fully blend siya.
kulang, dagdagan ulit natin. Yan, so tingin ko okay na siya. Tapos mix natin hanggang sa maging maganda na yung consistency niya. So, lagay natin itong ating kangkong stems. I-coat natin. Tapos, i-deep fry natin. Magdagdag tayo ng cornstarch kasi parang hindi kumakapit yung cornstarch. So, kulang tayo sa cornstarch. Lagay ako ng half cup. Yan, half cup. Kapit mo. Okay na, no? Oo. So, disperse muna natin bago tayo magprito. Mix muna natin ulit. Kainin natin. Kaya lang parang natala. Dahil mo nilagay na. Teaspoon lang. Maalat kang magmahal. Hindi nga ako maalat kumimpla. Alatan na ako eh. Hindi na pala nila to, hindi nililinis eh. Ang dumi, electric tapos na yung dumi. Hindi nga nililinis. Napabayaan. Siguro umaapaw-apaw. Nakakatakot kasing gamitin yung mga, yung isa, yung mga portable na kapalan, yung LPG. Kasi ganyan na electric fan, sumasabog, pumupunta sa tangke, naranasan ko na sa bugan. Buti, di na tulog ang bawal. Hindi, napatay ko agad. Doon nga. Abay, natanggal yung hose ng kalan eh. Nandito ako sabi ko, ba't ang liwanag doon? Doon pa rin naglalagablab na doon. Sus, nasunog. Yung ila, apoy sa bubog. Doon din. Natanggal din yung naglalagablab din. Kung sila kayo magkakabit ng tangke, hindi ayusin. Ano mo, ang kalan niya hindi niya nililinis. Siguro pala yung salang niya rito nung wala ako. Pag naubusan ng gas, tinatamad bumili. Umalis ba? Oo, pupunta naman yun sa kapilya. Kung mawalang electric pa yun.
Julie tayo dyan. Pagtikin. Mantika. Naka-on na yan, di ba? Oh, nakaano pa eh. Alive pa. Hindi mo pinost. Naka-post yan kanina. Oh. Ay, isa na. Pinapost ni Andy eh. Hindi kayo naka-post? Hindi. Ha? Bakit hindi? Pinindot mo. Pinindot mo? Wala, ang tagal-tagal niyan. Dapat. So ayan, painitin na natin yung ating mantika. Piprito na natin yung ating kangkong fritters. Testing natin kung mainit na yung mantika natin. Ay, hindi pa mainit. So, lagay na natin to. Hindi nag-coat yung una kong ginawa. So, binago ko ang technique. So, hinote ko siya ng cornstarch. Yan. Hindi pinadalhan ako ng kawali ng anak ko salad master. Ayan na, nagkaano siya. Yan, mas maganda kasi nagko-coat siya. May mga naka-adhere na ano, starch. Yung isa kasi, humiwalay yung starch niya eh. E di iyan ang ganyan ng sekreto. Oo. So, ganyan dapat. So, mali yung nakalagay dun sa mga demo nila. Kasi ginaya ko lang yung demo eh. So, ano yung demo para dun sa leaves? Ginaya ko lang dito. Kaso, ayan ang epekto. Hindi siya nagpo-coat. So, pinote ko na lang siya ng cornstarch. Pakita ko yung coat noon. Yan. Meron akong ano, coating na templado na gamitin natin sa susunod. Yan. 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 So, yan. May coat siya. Parang hindi masyado malakas yung apoy ko, no? Pero sagad na yun. Ayos na yun. Kasi electric. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, huwag mo nang patayin eh, para Ang mainit. electric, ano, hindi lumalakas ng malakas talaga.